makapal na ulap. Sa dulo ng baryo ay matatagpuan ang isang lumang sementeryo na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sinasabi ng matatanda na may kung anong nilalang ang gumagala roon tuwing hating gabi. Isang gabi, nagkayayaan ang tatlong magkakaibigan, sina Marco, Liza, at June, na pumunta sa sementeryo. Mahilig silang maghanap ng kakaibang karanasan at gumawa ng video para sa kanilang social media. "Sigurado ba kayo dito?" tanong ni Liza habang hawak ang flashlight. "Relax lang. Mga kwento lang yan ng matatanda," sagot ni Marco habang naglalakad papasok sa kalaw-angin na gate ng sementeryo. Sumunod si John, hawak ang kamera. Pagpasok nila, agad nilang napansin ang katahimikan. Walang kuliglig, walang hangin, parang walang buhay ang lugar. "Ang creepy naman dito," bulong ni Liza. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga lumang lapida, biglang may narinig silang mahina na pag-iyak ng sanggol. "Narinig niyo yun?" tanong ni June. Tumigil silang tatlo. Muli nilang narinig ang iyak. "May bata dito," nagtatakang sabi ni Marco. Sinundan nila ang tunog hanggang makarating sila sa isang sirang puntod na halos matabyunan na ng damo. Doon nila nakita ang isang maliit na sanggol na nakahiga sa lupa. "Diyos ko, sino namang nag-iwan ng bata dito?" sabi ni Liza, halos maawa. Dahan-dahan siyang lumapit, pero habang papalapit siya, napansin ni Marco ang kakaiba. "Liza, sandali," sabi niya. Ngunit huli na. Huminto ang pag-iyak ng sanggol. Unti-unting umangat ang ulo nito. At doon nila nakita ang mga matang nagliliwanag sa dilim. Ngumiti ang sanggol. Pero hindi iyon normal na ngiti. Ipinakita nito ang mahahabang matutulis na ngipin. "Liza, tumakbo ka," sigaw ni Marco. Biglang gumapang ang sanggol, napakabilis, parang hayop. Sumigaw si Liza habang umatras. "Tiyanak," sigaw ni June habang nanginginig ang kamera. Ang maliit na nilalang ay gumapang sa ibabaw ng mga puntod, mabilis at parang galit na galit. Ang mga mata nito ay pula at nagliliyab. Tumakbo ang tatlo palabas ng sementeryo. Pero habang tumatakbo sila, narinig nila ang malakas na kalabog mula sa likod. Boom! Napatalon silang tatlo. Nakita nila ang isang malaking puntod na tila sumabog ang takip. At mula roon ay may mga aninong gumagalaw sa dilim. "Hindi lang pala isa," bulong ni June. Mula sa likod ng mga lapida ay lumabas ang maraming maliliit na anino. At sabay-sabay nilang narinig ang mga iyak ng sanggol. "Takbo!" sigaw ni Marco. Tumakbo sila papunta sa gate. Pero habang papalabas sila, biglang tumigil ang iyak. Naging katahimikan muli ang sementeryo. Huminga ng malalim si Liza. "Sa tingin ko, wala na sila." Pero biglang may naramdaman siyang maliit na kamay na humawak sa kanyang paa. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon niya nakita ang tiyanak, nakangiti sa ilalim ng buwan. "Salamat sa pagbalik ninyo sa amin," bulong nito. Sumigaw si Liza. Sa baryo ng San Isidro, may isang kwento na ikinukwento ng mga matatanda hanggang ngayon. Sabi nila, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig na iyak ng sanggol sa lumang sementeryo. At kung susundan mo ang tunog, hindi ka na makakabalik.